Maligayang pagdating sa pangdaigdigang ministeryo ng tape ni kapatid William Branham. Kaluwalhatian, ito ay September 23, 2023. Narito ang liham ng pagtitipon ng mga agila mula sa Branham Tabernacle at kapatid Joseph Branham. Ang liham na ito ay isinalin sa mahigit 20 wika sa aking David Erickson channel sa YouTube at 8 wika sa www.branhamtabernacle.org. Narito ang ating kapatid kay Christ, kapatid na Joseph Branham. Minamahal na walang takot na nobya. Babala, ang pulang ilaw ay kumikislap. Dumating na ang patak ng kortina. Dapat nating isantabi ang lahat at maging handa. Nasa dulo na kami. Dumating na ang oras na hinihintay natin mula pa noong una. Ang propesiya ay natutupad na ngayon. Dinala ng Diyos ang kanyang makapangyarihang agila na mensahero sa langit upang tumingin sa 60 taon pagkatapos ng 1963 hanggang ngayon, September 2023, upang makita ang lahat ng magaganap sa ating panahon. Ang kalagayan ng mundo, imoralidad ng babae, ang simbahan sa kanyang panahon, kalagayan, ang kabaliwan ng mga tao, masama, bulag, hubad, ang dakilang patutot sa lahat ng sangay ng gobyerno, katiwalian sa politika, at binalaan niya tayo kung ano ang magaganap. Ngayon, nakikita natin ito na nahayag sa harap ng ating mga mata ng insakto tulad ng sinabi niya sa atin. Kami ang nakakita sa lahat ng mga bagay na ito na nangyari. Lahat ay nasa lugar. Ito ay naging isang malaking palayok ng dumi. Ang buong mundo ay nasa panic mode. Alam nilang wala nang pag-asa. Lumalala ito araw-araw. Binalot ng takot ang mukha ng mundo. Wala na ang ekonomiya. Patayan ng walang dahilan. Babae gusto maging lalaki. Lalaki gusto maging babae. Ano man, at lahat ay tinatanggap. Anong maaring mangyari, anumang oras? Alam nila ito ay parang bulkan. Ito ay sasabog anumang segundo. Kita mo sa mukha nila, sa kilos nila. Walang pag-asa, takot. Maging ang tinatawag na mga simbahang Kristiyano ay tinatanggap ang mga transgender bilang mga pastor, mga espiritual na pinuno ng mga tao. Ito ay naging mas masahol pa kaysa Sodoma at Gomora. Si Satanas at ang kanyang kaharian ay nagkakaisa at naging isa. Naabot niya ang kanyang layunin. Ngunit, luwalhati sa Diyos sa gitna ng lahat ng kaguluhan at takot na ito. Iniingatan tayo ng Ama, ang kanyang napiling grupo ng mga tao, ang kanyang kasintahang nobya, nang ligtas sa kanyang mga kamay, at tayo ay nagkakaroon ng espiritual na pakikiisa sa kanya na hindi kailanman bago. Ito ang pinakadakilang panahon ng ating buhay. Ito ay kahanga-hanga, ito ay maluwalhati. Ito ay supernatural. Higit pa sa mga salita na maaari nating ipahayag. Ang ating laman ay nagiging salita at ang salita ay nagiging laman. Ipinahayag, pinagtibay, kung ano lang ang sinasabi ng Biblia na mangyayari sa araw na ito. Nangyayari ito araw-araw. Ang mga bagay ay nangyayari at nangyayari ng napakabilis na halos hindi na natin itong mahabol. Napakalapit na natin sa pagdating ng ating Panginoong Hesus upang makiisa sa Kanya, kung saan ang salita ay nagiging salita.
Sa lahat ng mga bagay na ito na nangyayari sa ating paligid, hindi pa tayo naging mas masaya, mas kontento, o mas nasisiyahan. Ang aming mga puso at kaluluwa ay bumubulusok sa hindi masabi na galak at puno ng kaluwalhatian. Ito ay isang kabalintunaan. Nakakapanatag tayo ng kaaliwan na hindi kailanman. Alam natin na sa simula pa lang, itinalaga na tayong maging anak ng Diyos. Kami ang banal na nobya ni Kristo, na hinugasan sa dugo ni Kristo. Mahalaga, banal, walang kasalanan na anak ng Diyos, na nakatayo kasama ang isang dalisay. Walang halong nobya salita sa kanyang hinugasan ng tubig ng kanyang sariling dugo. Tayo ay itinalaga sa sinampupunan ng Ama bago pa ang simula ng panahon. Kaparehan niya no luwalhati. Hallelujah! Hindi lang tayo yan, ngunit sa lalong madaling panahon ay pupunta tayo sa kasal sa langit. Suot ang banda ng kasal ng itinalaga. Kilala niya tayo. Pag nilayan mo lang yan, kilala niya tayo bago pa ang pagkakatatag ng mundo. Kaya isinuot niya sa atin ang banda ng kasal doon at inalagay ang ating pangalan sa kanyang aklat ng buhay ng kordero. Hindi lamang pinatawad, kundi pinawalang sala. May isang paraan lamang para magkaroon ng lahat ng ito. Dapat kang pumunta sa tanging inilaan ng daan ng Diyos, ang orihinal na salita. Pindutin ang play. Kami ay labis na nagpapasalamat na mayroon kaming itong revelasyon. Napakalinaw sa amin. Hindi ito inihayag sa atin ng laman at dugo, ngunit ang ating Ama sa langit, at walang mga salita lamang sa ating bokabularyo upang ipahayag sa Kanya kung gaano natin siya kamahal para dito. Nakakamahaling biyaya. Walang katulad ng marinig ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa labi sa tainga sa iyo. Ang saya na bumabaha sa aming kaluluwa, hindi nagtataka. Walang manghuhula. Hindi man lang umaasa. Alam namin, ganito ang sabi ng Panginoon. Hindi ka maaring magkaroon ng 100% nakatiyakan sa anumang ibang pang lugar maliban sa tape. Nais kong anyayahan ka sumama sa amin habang naririnig naming ang tinig ng Diyos na nagsasabi sa atin ng lahat tungkol sa araw ng ating kinabubuhayan, habang nagsasalita siya sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang propitang agila at dinadala sa atin ang mensahe, ang kumikislap na pulang ilaw ng tanda ng kanyang pagdating. 63-0623 Kami ay magtitipon mula sa buong mundo sa alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville. Kung hindi ka makasali sa amin, na saan ka man, anuman ang iyong ginagawa, pindutin ang play at pakinggan ang mga salita ng buhay na walang hanggang. Brother Joseph Branham. Mga banal na kasulatan na dapat basahin bago marinig ang mensahe. San Mateo Kapitulo 5, versikulo 28 at San Mateo Kapitulo 22, versikulo 20 at ika-24 na kabanata. Pangalawang Timoteo, ika-4 na kabanata. Judas, Kapitulo 1, versikulo 7. Henesis, ika-6 na kabanata. Ito ay nagtatapos sa sulat. Dalangin ko na ito ay isang pagpapala sa iyo, gaya ng sa akin. Hanggang sa susunod na linggo, sa kalooban ng Panginoon, mula sa Jeffersonville, Indiana.
pagpalain kayo ng Diyos at Shalom. www.branhamtabernacle.org at www.sbfellowship.info